Si Alan ay isang walang trabahong talunan na gustong-gustong laruin ang pinakamahirap na video game na naranasan. Nang piliin niya ang Hell Difficulty Mode sa isang kainahinalang laro para matupad ang kanyang pagnanasa, muli siyang isinilang bilang isang ordinaryong tao sa mundo ng mahika at mga espada, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang totoong laro na walang tutorial at walang mga pagsubok muli. Si Alan ay isang hardcore gamer na hindi man lang alam kung ano ang damo. Ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng mga laro sa kanyang silid na parang isang tunay na masamang tao, pagkatapos ay minamaliit ang mga laro dahil hindi sapat ang hirap. Nagsimula siyang maghangad ng isang laro na mas mahirap kaysa sa kanyang pagkuha ng kasintahan at nagpas siyang maghanap sa net para sa pinakamahirap na laro kailanman, na may pinakapangit na balanse. Gayunpaman, sa sandaling pinindot niya ang search button, biglang nagbago ang screen ng kanyang PC at naging isang ad para sa isang larong walang katapusan. Hiniling ng ad kay Alan na sumama sa kanila sa isang pantasyang mundo ng espada at mahika, at sa kanyang kumpiyansa na walang larong sapat na mahirap para masiyahan siya, na siyang sinasabi rin ng aking dating kasintahan, nagpasya siyang subukan ito. Una siyang binigyan ng opsyon na pumili ng antas ng kahirapan ng laro, at pagkatapos ng madali, normal, at dagdag na kahirapan, nakita niya ang opsyon na Hell Difficulty Mode. Buong kumpiyansang pinili ni Alan ang Hell Mode, na may kasamang babala na haharapin niya ang labis na kawalan ng pag-asa na hindi na niya magkakaroon ng oras o lakas para pagsisihan ang kanyang pinili. Ipinagkibit balikat ito ni Alan, sinabi sa laro na paulit-ulit na niya itong narinig, at itinuloy ang kanyang pinili. Sinabi sa kanya ng laro na kailangan niya ng 100 beses na mas maraming X para mag-level up sa Hell Mode kumpara sa iba at pagkatapos ay nagpakita ng listahan ng mga klase ng karakter na maaari niyang pagpilian. Ang pinakamadaling rating ng kahirapan ay para sa gumagamit ng swordsman at spear, ngunit ang kahirapan para sa mga klase tulad ng hero at demon lord ay napakataas. Gayunpaman, ang pinakamataas na rating ng kahirapan ay para sa summoner class, at iyon mismo ang hinahanap ni Alan. Pinili niya ang klase ng karakter at nalaman na ito ang magbibigay sa kanya ng social class ng isang serf, na nangangahulugang karaniwang tao sa mundo ng laro. Nalaman din niya na ang laro ay nasa alpha testing pa rin, na nagpapaisip sa kanya kung paano niya ito maa-access, ngunit masaya siyang maging isang game tester, kaya tinanggap niya ang mga tuntunin at kondisyon. Sa sandaling pinindot niya ang buton, isang maliwanag na ilaw ang kumikislap mula sa kanyang monitor at nawala si Alan sa lupa ng walang bakas. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nasa isang madilim at maligamgam na karagatan siya, at sinimulan niyang tamasahin ang nakaka-relax na pakiramdam. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na hindi siya dapat nasa anumang lugar na madilim at maligamgam, at lalong lumala ang mga bagay nang maramdaman niyang humihigpit ang mga bagay sa paligid niya. Humingi siya ng tulong sa isang tao na ilabas siya, at iyon mismo ang ginagawa ng isang babae sa ibang mundo. Itinulak siya nito ng malakas at inilabas ang muling nagkatawang taong si Alan mula sa kanyang sinapupunan, at pumasok siya sa mundo ng laro mula sa lobby. Napagtanto niya na hindi nagsisinungaling ang laro nang sabihin nitong dadalhin siya nito sa isang mundo ng mga espada at mahika. Ngunit nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na ang lahat ng anime na ice guy na pinagtawanan niya ay nagpapakita ng totoong mga bagay, ngunit hindi yun masabi ni Alan ng malakas, at patuloy lamang siyang umiiyak habang hawak siya ng kanyang ama. Malugod siyang tinanggap ng sistema ng laro, na sinasabing kung malalampasan niya ang lahat ng mga paghihirap sa kanyang landas, matutuklasan niya ang prinsipyo ng mundo. Isang taon ang lumipas mula noon at ganap nang kinikilala ni Alan ang papel ng isang sanggol kahit na isa siyang 35 taong gulang na walang trabahong gamer sa loob. Hindi pa siya makapagsalita, ngunit natatandaan niya ang mga alaala at kakayahang intelektual ng kanyang nakaraang buhay, at talagang nagpapasalamat siya para doon. Nalaman niya na ang kanyang mga magulang ay mga alipin, at nakatira sila sa isang walang pangalang nayon kung saan nagbabayad sila ng buwis sa lokal na Panginoon para sa pagsasaka at iba pa. Ang kanyang ama sa mundong ito ay si Rodden, isang masipag na lalaking may pamilya, at ang kanyang ina ay si Dursham, isang matamis na babae na nasa huling bahagi ng kanyang pagka-teenager. Nakita ni Alan kung gaano karomantikong ang kanyang mga magulang, at alam niya na magkakaroon siya ng ilang kapatid sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kumain ng hapunan isang gabi, pinatulog siya ng kanyang ina at bumalik upang tapusin ang kanyang pagkain.
At nang mag-isa na siya, nagpasya si Alan na tingnan ang kanyang mga istatistika. Ipinatawag niya ang status window, ngunit walang nangyari, na hindi na bago. Nabigo si Alan dahil kahit ilang beses niyang subukan, hindi niya maintindihan kung paano gamitin ang kanyang summoner class, at hindi pa niya matawag ang kanyang status window. Ngayon ang swerte niyang araw, at nang hindi niya masyadong pinatawag muli ang status window, isang libro ang lumitaw sa harap niya. Nataranta siya at sumigaw ng malakas, dahilan para magmadaling pumunta ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Kaya agad niyang pinawala ang libro bago pa nila ito makita, at saka nagkunwaring natutulog. Pagkaalis nila, tinawag niya muli ang libro na naglalaman ng kanyang mga stats at mga detalye tungkol sa kanyang mga skill. Nalaman niyang isa siyang level 1 summoner na may dalawang skill na tinatawag na summon at create na maaaring mag-level up habang ginagamit niya ang mga ito. Mayroon din siyang ilang mga summon na maaaring gawin, ngunit sa ngayon ay mga insekto at halimaw na may ranggong H lamang ang kaya niyang gawin, at pakiramdam niya ay napakataas ng antas ng kahirapan para sa kanya. Bigla, isang random na pahina sa gitna ng libro ang umilo at bumukas. Nagulat si Alan nang makakita siya ng isang sulat mula kay Elmia, ang Diyos na lumikha ng mundong ito, na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng pagpapadala ng kanyang grimoire na siyang nagsisilbing kanyang status window. Isinulat ni Elmia na dahil pumili si Alan ng isang klase ng karakter na sinusubukan pa rin, kinailangan nilang gumawa ng maraming papeles upang maihanda agad ang kanyang grimoire, ngunit ngayon ay umaasa silang mag-e-enjoy siya sa laro. Hindi masyadong iniinda ni Alan ang pagkaantala, dahil mas interesado siyang tuklasin ang laro ngayong mayroon na siyang grimoire. Bumalik siya sa pahina ng summoning at nagpas siyang magpatawag ng ilang mga bug, ngunit kahit anong uri ng magic spell ang subukan niyang gamitin, tila hindi lumalabas ang mga bug. Nagpas siya si Alan na mag-lock-in dahil walang mga tutorial sa mundo ng larong ito, at bigla niyang napagtanto na maaaring kailanganin niyang gamitin ang create skill bago gamitin ang summon skill. Agad niyang pinatunayan na tama ang kanyang teorya sa pamamagitan ng paggawa ng isang insect card, ngunit bago pa niya ito matawag, narinig niya ang kanyang ina na papalapit at nagkunwaring natutulog. Sa puntong ito, inaantok na si Alan, at nagpasya siyang ipagpaliban ang pagtawag hanggang bukas. Kinabukasan, habang abala ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho, nagpasya si Alan na tawagin ang insektong nilikha niya kagabi, at ang maliliit na bilog ng asol na liwanag ay pumuno sa kanyang silid bago nagsama-sama upang mag-anyong isang malaking tipaklong. Nagulat si Alan nang makita ang malaking insekto, at sinubukan niya itong utusan, ngunit ito ay lumabas na isang ordinaryong hanggal na insekto na hindi nakikinig kahit kanino. Nadismaya si Alan at nagpas siyang suriin ang impormasyon ng insekto sa kanyang grimoire. Nalaman niyang kaya niyang pangalanan ang tipaklong, kaya nagpas siyang tawagin itong Denka. Nalaman din niya na ang pagtawag lamang sa tipaklong ay nagpalakas ng kanyang tibay at liksi ng isang punto, kaya't siya ay labis na natuwa at sumigaw ng malakas. Lumapit si Dereja upang tingnan siya pagkatapos marinig iyon, at nang makita niya ang higanteng tipaklong, siya ay nataranta at agad itong dinurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ng ilang araw na pag-eeksperimento sa mga insekto, lumikha at nagpatawag si Alan ng isang H-ranked mouse na nagpapalakas ng kanyang HP at liksi. Hindi rin ito nakikinig sa mga regular na utos, ngunit may kakayahan itong tinatawag na scurry na ginagamit nito upang tumakbo ng paikat kapag inuutusan. Natuklasan din ni Alan na kaya niyang humawak ng 10 summon ng sabay-sabay, at ang mga stats na nakukuha niya mula sa mga ito ay tumataas, na nagpapalakas sa kanya kaysa sa sinumang sanggol na kasing edad niya. Isang araw, habang naglalaro ang kanyang ina kasama niya pagkatapos gawin ang lahat ng kanyang mga gawain, umuwi ang kanyang ama na puno ng dugo. Natakot si Dereja nang makita iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Rodden na iyon ay dugo ng malaking baboy ramo na hinuhuli niya at ng iba pang mga taga-nayon. Na-curious si Alan na makita ang baboy ramo, kaya nagpasya si Rodden na dalhin siya upang makita ito. Habang nakasakay si Alan sa mga balikat ng kanyang ama, unang nizalayan niya ang mundo sa labas ng kanyang bahay. Ipinakita sa kanya ni Rodden ang isang kawon ng mga lumilipad na halimaw at sinabing ang mga ito ay hudyat ng pagsisimula ng panahon ng taglagas. Sinabihan niya si Alan na maging katulad ng mga ibong malayang lumilipad kahit saan, at ang langit ay may hangganan para sa kanila.
Nakatulog si Alan dala ang lahat ng nakaka-inspire na kalokohan, at nang makarating sila sa kanilang destinasyon, ginaising siya ni Rodden para makita ang malaking baboy ramo. Ang halimaw ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Alan, at isang buong team ang nagtutulungan para hatiin ito. Nang sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Gerda ang lumapit at sinabihan ang lahat na pumalakpak para sa kanilang kampyon na si Rodden, na kanilang MVP sa Pangangaso ngayon. Medyo nahiya si Rodden ng purihin, kaya mabilis niyang ipinakilala ang kanyang anak sa lahat. Nabigla si Gerda nang makita niya ang isang taong gulang na sanggol na kumikilos ng napakagalang, at sinagot niya ang lahat ng kanyang mga tanong tungkol sa mga halimaw. Nalaman ni Alan na ang malaking baboy ramo ay isang C-rank na halimaw na nangangailangan ng isang team na may 20th katao para talunin, at iyon ang naging pamantayan niya para maging mas malakas. Pagkatapos ng 10 buwang pagsasanay gamit ang kanyang mga summon, sa wakas ay nag-level up si Alan at nabuksan ang mga bagong feature ng kanyang grimoire pati na rin ang mga bagong skill. Maaari na siyang lumikha ng mga G-rank summon at pagsamahin ang mga ito. Ang bilang ng mga summon na maaari niyang hawakan ng sabay-sabay ay dumb-oble rin at si Alan ay umakto ng mayabang, dahil ngayon ay mabilis na niyang nad-oble ang kanyang mga stats. Nababasa rin ng grimoire ang kanyang mga iniisip at naisusulat, na isa pang bentahe. Pero wala siyang gaanong gamit para doon, gusto niyang pagsamahin ng ilang summon, pero kailangan niya ng mas maraming mana para doon, kaya mabilis niyang tinapos ang hapunan at bumalik sa kanyang kwarto. Nang ma-max out na ang kanyang mana, sinubukan niyang pagsamahin ang dalawang daga, pero sinabi sa kanya ng grimoire na wala siyang sapat na mana para doon. Ganito rin ang nangyayari nang sinubukan niyang gumawa ng isang G-rank summon, at isinumpo ni Alan ang kanyang sarili dahil sa pagpili niya ng hell mode na ito. Mabilis lumipas ang oras, at si Alan ay 3 taong gulang na ngayon. Tumaas ang kanyang maximum mana capacity, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang mga G-rank na nilalang at i-fuse din ang mga ito. Pinagsama niya ang isang G-rank na insekto sa isang G-rank na hayop, na lumikha ng isang G-rank na ibon na sapat ang talino upang sundin ang kanyang mga utos at may kakayahang perpektong gayahin ang pagsasalita ng tao. Ang kanyang G-rank na summon na insekto ay talagang isang palaka, na nagpapakita na ang may akda ng kwentong ito ay bumagsak sa kanyang klase sa biology. Ang palaka ay may kakayahang pukawin ang mga kaaway na atakihin ito. Bagamat ang G-rank mole ay maaaring maghukay ng malalaking butas, iniisip ni Alan na ang lahat ng kanyang G-rank summon ay maaaring maging kapaki-pakinabang upang talunin ang mga kaaway, ngunit ang kanyang mga summon beast ay medyo bobo pa rin, at alam niyang hindi pa siya maaaring makipaglaban sa kanila sa ngayon. Bigla, nakarinig siya ng isang pamilyar na boses at napagtanto na ito na ang kinatatakutang oras ng araw kung kailan ang kanyang kaibigang si Krina ay darating upang makipaglaro sa kanya. Pinapagawa niya silang dalawa na magkunwaring mga kabalyero at lumaban sa isang tunggalian gamit ang mga espadang kahoy, at kahit na mas pinabilis ang kanyang liksi dahil sa kanyang mga summon stats, hindi nahabol ni Alan ang isang kulay rosas na buhok na humahampas sa kanyang espada na parang isang profesional. Wala na siyang oras para manatili sa kanyang pwesto at nabasag ni Krina ang kanyang espada gamit ang kanyang walang awang mga atake. Sa pagtatapos ng araw, nakahiga si Alan sa lupa, pagod at talunan, at nang umuwi ang kanyang mga magulang, nagpaalam na si Krina. Tumayo rin si Alan at kinuha ang ilan sa mga pinamili ng kanyang buntis na ina, at sabay silang umuwi. Habang kumakain, biglang tinanong ni Alan ang kanyang mga magulang kung maaari niya silang tulungan sa pag-aani ng patatas, dahil hindi gaanong makakapagtrabaho si Dereja sa kanyang kalagayan. Nagulat ang kanyang mga magulang dito, ngunit tiniyak sa kanila ni Alan na malakas siya, kaya malaki ang maitutulong niya sa kanila. Sinabi sa kanya ni Rodden at Dereja na bata pa siya, kaya hindi pa niya dapat sila tinutulungan sa mga gawaing bukid sa ngayon. Sinabi nila sa kanya na kailangan niya itong gawin balang araw. Hanggang sa panahong iyon, dapat niyang i-enjoy ang kanyang pagkabata sa pakikipaglaro kay Krina. Mabilis na napagtanto ni Alan ang dahilan ng pag-aalala ng kanyang mga magulang, dahil habang buhay na silang natigil sa klase ng surf. Akala nila ay magiging magsasaka rin siya tulad nila paglaki, at ayaw nilang gawin ng kanilang 3 taong gulang na anak ang ganoong kahirap na trabaho. Nagpasya siyang igalang ang kanilang mga kagustuhan, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na kamakailan lamang ay napansin siya nitong nagbato ng bato sa puno sa kanilang bakuran.
Gusto niyang malaman kung bakit niya ginagawa yon, at ipinahayag ni Alan na nagsasanay siya upang protektahan ang kanyang ina mula sa mga mapanganib na halimaw na nagkukubli sa kagubatan. Labis na ipinagmamalaki ni Rodden ang narinig at itinaas si Alan. Nakonsensya sa pagsisinungaling dahil sinusubukan lamang niyang tingnan kung maaari siyang matuto ng iba pang mga kasanayan. Sinabihan niya si Alan na protektahan din si Krina kasama niya, at naisip niya na wala sa panganib si Tomboy. Siya ang panganib. Sinabi ni Rodden na dahil ang parehong mga bata ay masayang naglalaro sa gabi, umaasa siya na magiging mahusay sila sa kanilang seremonya ng pagtatasa. Naging mausisa si Alan tungkol doon, kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na ang seremonya ng pagtatasa ay ginaganap sa edad na 5 upang malaman kung ang mga bata ay may kahangahangang talento, at kung may tamang talento, maaari pa silang makaalis sa buhay surfing. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating ang taglamig at ngayon ay maaari nang tumawag si Alan ng isang insekto sa loob ng isang buong araw. Ipinagmamalaki niya ang kanyang paglaki, ngunit pagkatapos ay lumapit si Krina upang makipaglaro sa kanya, at siya ay nag-ambala. Nagulat siya. Ngunit pang-araw-araw na pangyayari iyon ngayon, kaya walang sinuman ang nababahala tungkol doon. Gayunpaman, ang tipaklong na iniwan niya sa bukas ay nagbigay sa kanya ng takot na tumalon, na naging dahilan upang siya ay manganak agad. Hiniling ni Rodden kay Krina na sunduin ang kanyang ina at pagkatapos ay binigyan ng moral na suporta ang kanyang asawa habang si Alan ay nagpapainit ng tubig. Hiniling niya na sana ay nakapaglaro siya ng ilang childbirth simulation games noong nakaraang buhay niya dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Krina kasama ang kanyang mga magulang na sina Matilda at Jordan ng mga sandaling iyon. Agad na inasikaso ni Matilda ang sitwasyon at pinalayas ang mga lalaki sa bahay. Pagkatapos ng mahabang gabi ng panganganak, nagising ang mga lalaki sa tunog ng isang umiiyak na sanggol, at tumakbo sila papasok para malaman na may kapatid na lalaki na pala si Alan. Hiniling ni Dereja kay Rodden na ay pangalan ito, at pinangalanan niya ang batang lalaki na Mash. Natuwa ang lahat tungkol doon, ngunit napagtanto ni Dereja na ipinangalan ng kanyang asawa ang bata sa isang halimaw. Kinabahan siya tungkol doon, ngunit nagsimulang tumawa si Dereja, na nagpahupa sa tensyonadong kapaligiran. Kakaiba ang pakiramdam ni Rodden dito at naisip niya na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang walang trabaho, walang kwentang talunan, at sa buhay na ito, gusto niyang malampasan ang larong ito at maging ang pinakamalakas na manlalaro sa mundong ito. Nasisiyahan din siya sa aspeto ng pamilya at kahit papaano ay umaasa siyang may ahon ang kanyang buong pamilya mula sa pagkaalipin. Pagkalipas ng ilang taon, isinama ni Rodden si Alan sa kalapit na nayon, at naging mausisa ang batang si Alan tungkol sa seremonya ng pagtatasa kung saan sila pupunta. Sinabi sa kanya ni Rodden na ang seremonya ng pagtatasa ay isang espesyal na kaganapan kung saan lahat ay lumalahok. Mula sa pinakamababang ranggo ng mga surf hanggang sa pinakamataas na ranggo ng mga maharlika sa sandaling sila ay maging 5 taong gulang. Kung ang isang tao ay may mahusay na talento, maaari silang umangat sa kanilang antas sa lipunan, ngunit mayroong malaking kompetisyon para doon. Nausisa si Alan tungkol sa huling pahayag kaya sinabi sa kanya ni Rodden na dahil wala silang internet, ang mga tao ay gumagawa ng iba pang mga nakakatuwang aktibidad upang maibsan ang pagkabagot, at dahil hindi pa nila naimbento ang birth control, ang mga nakakatuwang aktibidad na iyon ay humahantong sa maraming mga sanggol. Maraming mga bata ang magiging 5 taong gulang ngayong taon, kabilang si Alan at ang kanyang matalik na kaibigang si Krina, na papunta rin sa nayon kasama ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay narating nila ang malaking nayon kung saan nais magising ang mga karaniwang tao na sina Liv at Krina bilang isang swordsman upang siya ay maging isang kabalyero. Samantala, ang tanging pinagtutuunan ng pansin ni Alan ay ang nayon na mas maunlad kaysa sa kanila. Napansin niya na ang mga karaniwang tao sa nayon na ito ay malinis at maayos ang pangangatawan, at kung ikukumpara sa kanila, ang mga surf ay mukhang grupo ng mga palaboy. Nagulat siya na hinahayaan nilang magkasamang pumunta ang mga surf at karaniwang tao sa seremonya ng pagtatasa. Ngunit malinaw niyang nakikita na walang sinuman sa nayon na ito ang may gusto sa mga surf. Di nagtagal ay nakarating sila sa simbahan, kung saan tinatanggap ng mga pari ang mga bata at ang kanilang mga magulang, na sinasabing ang mga Diyos ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa mga bata kapag sila ay dumating sa mundong ito.
Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga maalamat na bayani ng kanilang bansa na ipinanganak bilang mga serf, at ngayon ay sa wakas ay napagtanto ni Alan kung paano magkaugnay ang mga uri ng lipunan at mga uri ng karakter sa larong ito. Dahil dito, pinapasok ng mga pari ang lahat sa loob at huminto sa harap ng altar. Napansin ni Alan ang estatwa ng Diyos ng paglikha, si Elmia, na nagpadala ng sulat sa kanya noong isang araw. Pagkatapos ay tinawag ng mga pari ang pinuno ng nayon kasama ang kanyang anak upang simulan ang seremonya ng pagtatasa. Sinabihan nila ang bata na ilagay ang kanyang kamay sa bowl ang kristal, at ang kanyang mga istatistika ay ipapakita sa itim na bato sa likuran nila. Nauna ang blonde na naka-bowl cut at kinakabahang inilagay ang kanyang kamay sa harap ng bowl ang kristal, at ipinakita ng itim na bato ang lahat ng kanyang mga istatistika tulad ng nakikita ni Alan sa kanyang grimoire. Ang batang naka-bowl cut ay may mga istatistika na mas mababa sa average sa lahat ng bagay maliban sa katalinuhan at swerte, at mayroon siyang talento na maging isang mangangalakal. Tuwang-tuwa siya nang malaman na ang kanyang anak ay may talento, at hindi maintindihan ni Alan kung ano ang pinag-uusapan. Sumilip ang kanyang grimoire upang sabihin sa kanya na hindi lahat ay may talento, at napagtanto niya na ang pagkakaroon ng talento ay isang malaking tagumpay. Pakiramdam niya ay mapalad siya na walang ibang makakakita sa kanyang grimoire, at pinuri ang mga developer para sa tampok na ito. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang masuri ang ibang mga bata. Isang kapaspalad na batang lalaki ang walang talento, ngunit niyayakap pa rin siya ng kanyang ama, hindi tulad ng aking ama na itinakwil ako nang bumagsak ako sa isang pagsusulit. Ang susunod na batang lalaki pagkatapos niya ay may talento na maging isang gumagamit ng palakol, at siya ang unang bata sa araw na nakakuha ng kanyang mga istatistika. Lahat ng mga bata ay tinasa pagkatapos noon, at sa huli, sina Krina at Alan na lamang ang natitira. Sinunod ng mga pari ang patakarang, mga babae muna, at tinawag si Krina. Tuwang-tuwa siyang tumakbo papunta sa bowl ang kristal, at nang mailagay niya ang kanyang kamay sa harap nito, naglabas ito ng nakasisilaw na liwanag. Ang kanyang mga istatistika ay makikita sa monumentong bato, at nagulat ang mga pari dahil si Krina ay may talento bilang isang sword lord, na may S-rank attack power. Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa ideya na ang kanyang anak na babae ay aalis sa kanyang pamilya mula sa pagkaalipin magpakailanman, at naisip ni Alan na ngayon ay makatuwiran kung bakit siya napakalakas. Sa wakas, siya na ang susuriin, at ang bowl ang kristal ay umilo ng mahina bago tumigil, at pagkatapos ay sumabog sa isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa kay Krina. Tuwang-tuwa si Alan, iniisip na malalaman ng kanyang mga magulang kung gaano siya kagaling ngayon, ngunit ang kanyang ama ay bumaling sa mga pari dahil hindi ito marunong bumasa. Malungkot na sinabi sa kanya ng mga pari na ang kanyang anak ay walang talento at tinawag iyon ni Alan na AI. Tumakbo siya papunta sa monumentong bato at nalaman na lahat ng kanyang mga istatistika ay i-ranked at ang kanyang talento ay isang CAPTCHA code lamang o isang bagay na katulad nito. Sinimulan ni Alan na murahin ang mga developer dahil sa mga pagkakamali sa pagbaybay sa isang napakahalagang bagay, ngunit naramdaman niya ang banayad na mga kamay ng kanyang ama sa kanyang mga balikat, sinasabihan siyang dapat na silang umuwi. Tanggap na ng kanyang mga magulang ang katotohanang walang talento ang kanilang anak, at sinabi nila sa kanya na hindi ito malaking bagay dahil palagi silang magiging proud sa kanya. Masaya si Alan na isinilang sa isang mapagmahal na pamilya, kahit na sila ay masyadong salat sa pera. Nang gabing iyon, naisip niya na ang kanyang mga istatistika ay dapat na limitado sa E-rank dahil pinili niya ang Hell Difficulty Mode. Habang ang iba ay nawawala ng pag-asa dito, si Alan ay lalo lamang na natuwa, dahil palagi niyang gustong maglaro ng isang laro na magpapaiyak sa kanya dahil sa mga antas ng kahirapan nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya maalis sa isip niya ang text glitch sa kanyang talent column at nagpas siyang sumulat ng mga negatibong review para sa mga developer. Kinabukasan, pumunta si Alan sa bahay ni Krina kasama ang kanyang mga magulang at napansin ang kanyang ama na mukhang naiirita ng walang dahilan. Kahit sa party na isinagawa ng mga magulang ni Krina, patuloy siyang nagtatampo at nakasimangot at tila naiirita rin si Gerda sa kanya. Nagsimula silang maging pasibo at agresibo sa isa't isa, at sinabihan ni Rodden si Gerda na tumigil sa pag-arte na parang bata at ipagdiwang ang napakalaking talento ng kanyang anak na babae.
Sinaway siya ni Gerda, tinanong kung paano niya nasabi iyon matapos ideklarang puputulan niya ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Nagulat ang lahat dito, at sinimulang ipaliwanag ni Rodden na si Krina ay may pambihirang talento na maaaring gumawa sa kanya bilang isang marangal balang araw. Sinabihan niya si Gerda na dapat na siyang tumigil sa pakikisalamuha sa mga mahihirap na alipin at sa halip ay makipag-ugnayan sa mga mayayaman, at napagtanto ni Alan na sinusubukan ng kanyang ama na gawin ang pabor sa kanyang kaibigan na hindi niya kailanman hiniling. Nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki tungkol sa makasariling desisyon ni Rodden, at nag-alala si Alan na magiging masyadong seryoso ang away. Hiniling niya kay Krina na hilingin sa kanila na tumigil, at hinugot naman ni Krina ang kanyang espadang kahoy. Mabuti na lang at hindi niya kailangang gamitin ito dahil ang kanilang mga ina ang namamahala sa sitwasyon at pinipigilan ang dalawang lalaki sa pag-aaway. Tinanong ni Alan si Matilda kung palaging ganito ang pag-aaway ni Rodden at Gerda, at sinabi niya na dati silang parang mga dating Goku at Vegeta, ngunit kumalma na sila pagkatapos maging mga ama. Sinabi sa kanya ni Matilda at Nezo na silang apat ay magkakaibigan noong bata pa sila mula sa iisang nayon, at nang marinig nila na may isang bagong nayon na nabubuo, nagboluntaryo silang manirahan dito. Magkasama silang pumunta rito at nagpasyang simulan ang kanilang mga bagong buhay malapit sa isa't isa, at sabay pa silang nagtayo ng kanilang mga bahay. Ang pag-uusap tungkol sa nakaraan ay nakatulong kina Rodden at Gerda na makalimutan ang kanilang away, at nagpasya silang uminom na lang ng alak. Kinabukasan, habang nakikipagtulungan si Gerda sa mga taga-nayon, may dumating upang sabihin sa kanya na ang mga kabalyero ay pumunta upang makita si Krina. Agad siyang nagmadaling umuwi at nalaman niyang maraming tao ang nagtipon sa karaniwang nayon, kabilang ang batang gumagamit ng palakol. Nagalit siya kay Alan ng walang dahilan at sinabing hindi dapat nandito ang mga taunang walang talento. Ipinagtanggol ni Krina si Alan, na idineklara na narito siya dahil talagang malakas siya. Ayaw maniwala ng bata sa kanya at nagsimulang magturo ng mga daliri. Muntik ng kagati ni Krina ang kanyang daliri, ngunit hinayla siya ng kanyang ama pabalik bago pa siya makagawa ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, sinabihan ng pinuno ng nayon ang lahat na maging maayos dahil narito na ang mga kabalyero. Lahat ay nagbigay daan para sa mga kabalyero, sa pangunguna ni Tatay Zinef, na isang dalubhasa sa espada. Tuwang-tuwa si Krina na makilala ang mga totoong kabalyero, at bago siya kausapin, ipinatawag ni Zinef ang pinuno ng nayon. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, tinawag ni Tatay Bolcott si Krina at si Gerda, na tumakbo upang makita ang mga kabalyero. Naalala ni Alan kung paano sila nagsimulang maglaro bilang mga kabalyero 3 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay maaaring kunin si Krina upang maging isang tunay na kabalyero. Nagsisimula na siyang makaramdam ng mapait at matamis na nostalgia ng pagpapalam sa kanyang nag-iisang kaibigan, ngunit biglang lumala ang sitwasyon ng tumutol si Gerda sa isang bagay na sinabi ng kapitan ng kabalyero. Sinabi niya na si Krina ay 5 taong gulang lamang at hindi pa nakahawak ng totoong espada noon kaya wala itong pagkakataong makapasa sa pagsusulit na iminumungkahi niya. Gayunpaman, sinabi ni Tatay Zinef na dahil ang babae ay isang sword lord, natural lang na manalo ito sa laban. Inakusahan pa niya si Gerda ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang anak na babae bilang isang sword lord para linlangan ang mga maharlika, at habang sinusubukan ni Gerda na ipaliwanag na hindi iyon ang kaso, inutusan ng kapitan ng kabalyero ang kanyang kinatawan na simulan ang paghahanda. Nagmakaawa si Gerda na tumigil na siya, ngunit sinabi ni Zinef na ang pagsisinungaling tungkol sa mga pagsusulit sa pagtatasa ay isang krimen na may parusang kamatayan, at kailangan nilang patunayan na si Krina ay talagang may talento na maging isang sword lord. Kaya naman mag-oorganisa sila ng isang tunggalian sa Eskrima, na ikagugulat ng lahat ng makakarinig ng balitang iyon. Nagmakaawa si Gerda, sinasabing hindi pa handa ang kanyang anak na babae para sa isang tunay na tunggalian, ngunit ipinahayag ni Zinef na kung hindi niya mapapatunayan ang kanyang talento sa pamamagitan ng tunggalian, ang kanyang buong pamilya ay sasama sa isang paglalakbay kasama ang pamilya patungo sa kabilang buhay. Naisip ni Alan na talagang hindi patas ito at nababaliw na ang mga kabalyero, ngunit nang sandaling iyon, nakita ni Krina ang isang kabalyero na may dalang espada para sa kanya, at siya ay nabighani. Nang malaman niyang magagamit niya ang espada, agad niyang sinabi sa kanyang ama na sasali siya sa tunggalian.
Hindi makapaniwala si Gerda sa kanyang mga sinabi, ngunit wala itong ibang magawa kundi hayaan siyang lumaban. Di nagtagal, nagtipon-tipon ang lahat upang panuurin ang tunggalian sa pagitan ni Krina, ang batang Panginoon ng Espada, at ng Bise-Kapitan ng Kabalyero, na ang talento ay ang paggamit ng sibat. Sabik na sumugod si Krina sa Bise-Kapitan, gamit ang isang espada na kasing taas niya. Masaya siyang makipagpalitan ng suntok sa Bise-Kapitan, na patuloy na sumasalo sa kanyang mga atake ng may poker face. Nagulat ang lahat nang makita si Krina na nagwawagiwi ng espada ng ganoon. Ngunit naisip ni Alan na natural lang iyon sa kanya matapos siyang magsanay kasama niya araw-araw sa nakalipas na 3 taon. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka wala itong sapat na kasanayan at karanasan para labanan ang isang tunay na kabalyero. Habang sinasabi niya ito, gumawa ang Bise-Kapitan na silil ng kanyang unang open sa ibong galaw at itinulak si Krina pabalik. Agad siyang sumugod para sa isang kontra, na nagpabantay kay Lil, at likas na sinipa siya nito sa pader sa halip na humarap sa kanyang espada. Naging hyper si Gerda nang makitang sinipa ang kanyang kasintahan, ngunit napigilan siya ng mga kabalyero bago pa niya malabanan ang uhog ni Lil. Napindin si Alan at ang kanyang ama ng mga kabalyero, at naisip niya na kahit na isang Diyos ng espada si Krina, ang pakikipaglaban sa mga matatanda ay labis para sa kanya. Natambos si Krina sa lupa pagkatapos ng sipa, ngunit bigla siyang bumangon at isang asol na aura ang pumulibot sa kanya. Natarante si Lil, na pagtanto na kaka-activate lang ni Krina ng isang karagdagang kasanayan, at agad niya itong sinugod ng walang anumang iniisip sa likod ng kanyang malamig na mga mata. Sinimulan niyang itulak pabalik ang Bise-Kapitan ng Kabalyero gamit ang kanyang walang awang pag-atake at humanga si Alan sa kanyang mga kakayahan ngayon. Walang maisagot si Lil sa mga pag-atake ni Krina, at pagkatapos, binasag niya ang espada nito sa dalawa gamit ang isang malakas na suntok. Agad na idineklara ni Xenof na tapos na ang tunggalian, at nadismaya si Krina na napakaikli ng laban. Nagpasalamat siya kay Lil sa pakikipaglaban sa kanya at sinabing malakas ito para sa isang matandang lalaki, na siyang pinakamasakit para sa kanya dahil 24 na taong gulang pa lamang siya. Inamin niya ang pagkatalo at nagsimulang maghiyawan ang buong nayon sa babaeng tumalo sa Bise-Kapitan ng mga kabalyero. Nakahinga ng maluwag si Gerda na ligtas si Krina, at labis din siyang ipinagmamalaki nito. Pareho sina Rodden at Alan, at pagkatapos ay lumapit si Xenof upang purihin ang talento ni Krina. Ayaw siyang kausapin ni Gerda, ngunit humingi ng tawad ang kapitan ng kabalyero para sa kanyang bastos na pag-uugali kanina at hiniling na pag-usapan ang kinabukasan ni Krina. Galit at naghihinala pa rin si Gerda sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Xenof na isama ang kanyang mga kaibigan para sa suportang moral. Tinanggap ni Gerda ang alok at nagtipon ang lahat sa hapagkainan sa bahay ng pinuno ng nayon. Naroon din ang batang gumagamit ng palakol at ang kanyang ama, at naisip ni Alan na ayaw niyang mawala sa alikabok ng Panginoon ng Espada. Nagsimulang magsalita si Xenof at sinabing natutuwa siya na may ipinanganak na Panginoon ng Espada sa nayon na ito. Ngunit galit pa rin si Gerda sa kanya. Gayunpaman, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang galit nang sabihin ni Xenof sa pinuno na ang kanilang nayon ay tatawaging Krina Village bilang parangal sa batang Sword Lord. Ipinagpatuloy ng kapitan ng kabalyero ang kanyang monologo, na sinasabing 3 taon na ang nakalilipas, ang anak ng isang baron ay natuklasang isang Sword Lord. Siya ay kinuha upang maglingkod sa hari ngunit tila mahina, kaya't muli nila siyang sinuri at natuklasan na ang kanyang talento ay katulad ng sa isang normal na swordsman. Natuklasan din nila na maraming maharlika ang nagsinungaling tungkol sa kanilang mga talento, na humantong sa patakaran ng lubusang pagsubok sa mga talentong may mataas na pusta. Muli siyang humingi ng tawad kay Gerda dahil sa pagsubok sa kanyang anak na babae, at ngayon ay naunawaan na ni Gerda ang mga dahilan sa likod nito. Kaya nagpasya siyang hayaan na lang ito. Hiniling ni Xenof sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapalaki kay Krina tulad ng ginagawa niya hanggang ngayon, at kapag siya ay 12 taong gulang na, maaari na siyang sumali sa akademya at maging isang kabalyero na direktang naglilingkod sa ilalim ng hari. Tinanong ni Dog Ora, ang gumagamit ng palakol, si Xenof kung maaari rin siyang maging isang kabalyero kung sasali siya sa akademya, at agad na ipinaliwanag ng kanyang ama kung paano gumagamit ng palakol ang kanyang anak at gusto rin niyang maging isang kabalyero.
Pinagtibay ni Zenith at sinabing sa lalong madaling panahon, isang tagapagturo ang ipapadala sa nayong ito, at sinabihan ang bata na magsumikap upang makasali sa akademya. Pinagmasdan lamang ni Alan ang lahat habang nagnanakaw ng mga prutas mula sa mesa, nang sabihin ni Krina na magkasama silang pupunta sa akademya. Agad na sinabi ni Dog Ora na ang mga batang hanggal at walang talento ay hindi papasok sa akademya, kaya muling nakipag-away si Krina sa kanya. Naging mausisa si Zenith tungkol sa bata ngayon, kaya ipinakilala siya ni Gerda at si Rodden sa kanya. Agad na tumayo ang matandang kabalyero upang magbigay pugay kay Rodden, ang mamamatay baboy, ngunit nagulat si Rodden na alam ng isang kapitan ng kabalyero ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Zenith na gustong-gusto ng baron ng rehiyong ito ang karne ng baboy ramo na ibinibigay nila sa kanya tuwing taglamig, at nakarinig din siya ng mga kwento tungkol kay Rodden, na siyang MVP ng kanilang mga pangangaso. Pinupuri niya ito para sa baron, at napagtanto ni Alan na talagang astig ang kanyang ama. Naglakad sila pauwi pagkatapos noon, at sinabi ni Rodden kay Alan na kahit ang mga ordinaryong alipin na tulad niya ay makikilala kung sila ay masipag. Sinabihan niya si Alan na maging proud at magtrabaho ng mabuti dahil mayroon siyang sariling genes. Masayang kinuha ni Alan ang mga prutas na ipinuslit niya para ipakita sa kanyang ama, at lumabas na mayroon talaga siyang sariling genes dahil ninakaw din ni Rodden ang ilan sa mga ito. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang sumigaw si Alan na parang nasaksak ang kanyang longganisa sa kanyang zipper, na imposible dahil hindi pa naimbento ang mga zipper sa kanyang mundo. Sa halip, ang dahilan ng kanyang nasasabik na pagsigaw ay dahil sa wakas ay nag-level up na siya pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap. Nag-level up na ang lahat ng kanyang umiiral na kasanayan, at bukod pa riyan, nakatanggap siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na enhance. Iniisip ni Rodden kung magagamit niya ang bagong skill para mas mapalakas ang kanyang mga summon, at dahil doon, napansin niya na kaya na niyang lumikha at magpatawag ng mga F-rank na nilalang, inaasahan na niya iyon, at iniisip kung anong mga bagong uri ng nilalang ang kaya niyang likhain sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga dati ng nilalang. Pumasok siya sa lupain ng dalulo at nagsimulang maghangad na magpatawag ng dragon sa kanyang kaawa-awang antas, at pagkatapos ay sinimulang suriin ang iba pang mga pagpapabuti. Natuklasan niya na ang kanyang grimoire ay maaari nang maglaman ng hanggang 30 creature card, na nagbibigay sa kanya ng 50% na pagtaas sa kanyang mga stats na makukuha niya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga nilalang, bagamat napagtanto niya na medyo mabagal ang kanyang pag-unlad dahil 2 taon na ang nakalipas mula nung huling level up. Hindi niya masyadong iniisip ang crater na naiwan niya sa puno sa pamamagitan ng paghagis ng mga bato dito araw-araw. Sa kabilang banda, buntis na naman ang kanyang ina, at tumutulong na ngayon si Alan sa mga gawaing bahay. Nagsimulang magtaka ang kanyang mga magulang kung isa na naman itong lalaki o babae sa pagkakataong ito, at umaasa ang kanilang siya na babae ito dahil masasakta niya ito. Natuklasan ni Alan na puno na naman ang kanyang mana, at binuksan niya ang kanyang grimoire upang maghanap ng isa pang liham mula sa Diyos ng paglikha na si Elmia. Binanggit niya ng malakas ang pangalan ng Diyos, at dahil doon ay sinaway siya ng kanyang ama, na nagsabi sa kanya na huwag gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Ayaw marinig ni Alan ang kanyang buong lektura, kaya't ginulo niya ang atensyon ng lahat sa pagsasabing na wala na ang lumang peklat sa braso ni Rodden. Sinabi sa kanya ni Rodden na ito ay dahil nakapasa siya sa pagsubok ng mga Diyos noong pangangaso ng baboy ramo kanina. Naging mausisa si Alan tungkol doon, at sinabi sa kanya ni Rodden na ang pagsubok ng mga Diyos ay isang espesyal na pangyayari na minsan ay nangyayari kapag sila ay nangangaso. Nakaramdam sila ng biglaang pagsabog ng enerhiya at ang kanilang mga sugat ay tuluyang gumaling. Napagtanto ni Alan na ang inilarawan ng kanyang ama ay ang proseso ng pag-level up, at tinatawag ito ng mga NPC sa mundong ito na pagsubok ng mga Diyos. Iniisip niya na ang kanyang ama ay nasa medyo mataas na antas, dahil isa itong veterano na mangangaso ng baboy ramo, at kumpara sa kanya, natigil pa rin siya sa level 1. Kahit na 2 beses nang tumaas ang kanyang summon skill, alam ni Alan na kailangan niyang manghuli ng mga halimaw para makaakyat sa level. Ngunit ang problema ay maliban kung para sa pangangaso, hindi maaaring umalis ang mga serf sa kanilang mga nayon ng walang pahintulot. Kaya nagpasya siyang ilunsad ng mahina ang kanyang ideya, at sinabing masarap sanang mangaso.
Gayunpaman, agad siyang pinatigil ni Rodden, sinabing ang pangangaso ay isang mapanganib na aktibidad, at ang mga bata ay hindi dapat lumayo sa kagubatan. Nadismaya si Alan doon. Ngunit ng gabing iyon, nagpa siyang suriin kung ano ang nasa sulat na ipinadala sa kanya ng mga dev. Tulad ng inaasahan niya, naayos ng mga dev ang text glitch kung saan hindi ipinakita ang kanyang summoner class sa itim na monumento sa seremonya ng pagtatasa. Hindi lang iyon, opisyal na nagpadala ang mga dev ng isang Divine Oracle sa Papa, para malaman niya ang bagong job class, at ngayon ay maipapakita na ito ng maayos sa hinaharap. Bukod pa riyan, natugunan din nila ang issue tungkol sa lahat ng skill ni Alan na natigil sa E, dahil ang normal na paraan ng pagkalkula ay gumagamit ng growth rate upang kalkulahin ang potensyal ng isang tao. Nagpadala ang mga developer sa kanya ng isang espesyal na pahina ng pagpapakita ng potensyal na hindi nakadepende sa bilis ng paglago, at tiningnan ito ni Alan at natuklasan na mayroon siyang medyo mataas na stats sa lahat ng aspeto, maliban sa atake at tibay. Mayroon siyang S-rank sa mana at katalinuhan, na akma para sa isang summoner, ngunit dahil pinili niya ang Hell Mode, ang pag-abot sa kanyang potensyal ay halos imposible. Gayunpaman, hindi natatakot si Alan na mag-grind, at agad niyang napagpasyahan na subukan ang kanyang enchanted skill sa isang tipaklong na halimaw. Natuklasan niya na ang skill ay nagpapalakas ng stats ng kanyang summon creature, ngunit walang epekto sa kanyang mga stats. Pagkatapos ay tinawag niya ang pinalakas na tipaklong na kumikinang ng ginintuan sa loob ng 1 segundo, ngunit pagkatapos noon, dumating ang kanyang ina at pinisil ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinabukasan, umalis si Rodden para sa isang pangangaso at tinapos ni Alan ang mga gawaing bahay bago ituloy ang kanyang eksperimento. Sinubukan niya ang lahat ng kombinasyon ng mga umiiral na nilalang upang lumikha ng mga bago, ngunit nagtagumpay lamang siya nang pagsamahin niya ang mga insekto at mga ibon. Ang resulta ay isang nilalang na uri ng damo, at ang lohikang ito ay mas katangahan pa kaysa sa pinagsamang Goko at Luffy. Gayunpaman, sabik si Alan na makita kung anong mga buff ang maibibigay sa kanya ng summon na uri ng damo, at labis siyang natuwa nang matuklasan niyang pinapalakas nito ang kanyang kapasidad sa mana. Dahil pinayagan siyang magsagawa ng mas maraming summon at fusion, natuwa si Alan dahil makakatulong ito sa kanya na mas mabilis na lumaki, at agad niyang tinawag ang nilalang, na isang mansanas na may mga patpat para sa mga braso at binti. Napagtanto ni Alan na ang buhay na mansanas ay hindi rin ginawa para sa labanan at sinuri kung ang espesyal na kakayahan nito ay tinatawag na aroma. Inutusan niya ang mansanas na gamitin ang kakayahan, at bigla itong lumubog sa lupa bago lumikha ng isang matangkad na punla na napakabango. Iniisip ni Alan na napakasama ng kakayahan niyang taglayin, ngunit tila gustong-gusto ng kanyang ina ang aroma, kaya nagpasya siyang iwan doon ang punla. Maya-maya, lumapit muli si Krina para magsanay kasama si Alan, at kahit na paulit-ulit siyang natutuwa, napansin ng ina na medyo bumuti na ang kanyang galing. Alam ni Alan na ang dahilan nito ay ang kanyang sword mastery skill na umabot na sa level 3 matapos magsanay kasama si Krina araw-araw, at bukod pa riyan, mas marami na siyang stats mula sa kanyang mga summoned creature. Habang paalis siya, sinimulan ni Alan ang paghagis ng bato sa puno sa kanyang bakuran, at pakiramdam niya ay pagod na pagod siya dahil hindi pa siya nakakapag-level up kahit isang beses. Kailangan din niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Mash at tumulong sa mga gawain dahil abala ang kanyang ina sa paglikha ng mas maraming manggagawa para sa nayon, at sa palagay niya ay hindi sulit ang kanyang pagsasanay sa paghagis ng bato. Gumawa rin siya ng isang maliit na lugar na puno ng mga punla ng puno ng mansanas, dahil ang matamis nitong amoy ay nakakabawas sa oras ng pagbawi ng mana ng 6 na oras. Nang magdamag, sabik na hinintay ni Alan at ng kanilang siya ang pag-uwi ni Rodden, at nag-alala sila dahil hindi dapat ito umuwi ng maaga ngayong gabi. Bigla, nakarinig sila ng kaguluhan sa labas ng bahay at nadatna nila ang mga taga-nayo na karga ang sugatang si Rodden sa isang kahoy na tabla. Tumakbo palabas sina Alan at ang kanilang siya upang tulungan ang mga taga-nayo na dalhin si Rodden sa bahay, na malubhang nasugatan at may malaking sugat sa tiyan. Sinabi ni Jordan na tinamaan ni Rodden ng pangil ng baboy ramo ang tiyan, at kung wala silang kakaibang halamang gamot, malamang ay namatay na ito bago pa man makarating sa bahay. Tinanong ng kanilang siya kung paano niya nakuha ang halamang gamot, at sinabi ni Jordan na binigyan siya ng kapitan ng gabi ng ilang malamig na barya noong isang araw bilang paghingi ng tawad sa ginawa niya kay Krina,
at ginamit niya ang mga ito para bumili ng mga halamang gamot. Biglang sumali sa usapan ang ibang mga taga-nayon, sinasabing kasalanan ng mga karaniwang tao kung bakit nasugatan si Rodden, at handa na silang ayusin ang bagay na ito sa kanilang sariling paraan. Nang sandaling iyon, dumating si Nash ng makarinig ng kaguluhan at nagsimulang umiyak, kaya ibinalik siya ni Alan sa loob para matulog. Sinabihan din ni Gerda ang mga taga-nayon na magpahinga at huwag magsimula ng anumang away, habang siya ay nananatili upang bantayan ang kanyang matalik na kaibigan. Lumapit si Alan sa kanya at maamong tinanong kung talagang may kasalanan ang isang karaniwang tao sa pinsala ng kanyang ama at pinagtibay ito ni Gerda. Sinabi niya na ilang araw na ang nakalipas, hiniling sa kanila ng pinuno ng nayon na payagan ang mga karaniwang tao na sumali sa pangangaso ng baboy ramo, dahil ang karne ng baboy ramo ay talagang mahalaga at kahit na karamihan sa mga ito ay napupunta sa baron, ang natitirang karne ay hinahati sa mga mangangaso. Makukuha lamang ito ng mga karaniwang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga mahahalagang bagay para sa karne, at hindi sila kailanman nagboboluntaryo sa pangangaso ng baboy ramo dahil sila ay isang grupo ng mga mahina na alam na hindi nila kayang humawak ng isang higanteng halimaw. Gayunpaman, naiiba ang pagkakataong ito dahil matapos nilang marinig si Knight Captain Zinef na pinupuri si Rodden bilang isang bayani, inakala nilang ligtas ang mga karaniwang tao kapag nasa paligid siya. Sinabi ni Gerda na hindi siya o si Rodden ay pabor sa pagpapahintulot sa mga karaniwang tao na sumali sa pangangaso, ngunit hindi nila maaaring tanggihan ang utos mula sa pinuno. Ang mas malala pa, maraming karaniwang tao ang hindi sineryoso ang pagsasanay dahil ayaw nilang matuto mula sa mga serf na mas mababa ang antas ng lipunan kaysa sa kanila. Pagkatapos, noong araw ng pangangaso, binigyan nila ang mga karaniwang tao ng trabaho na panatilihing abala ang baboy ramo habang umaatake ang lahat. Ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon, at sa huli ay binitawan nila ang kanilang mga armas at tumakbo. Isa sa kanila ay isang tanggang tulala na bumagsak sa lupa at natusok ni Rodden ang pangil ng baboy ramo sa kanyang tiyan habang ipinagtatanggol siya. Nagawa nilang talunin ang malaking baboy ramo, at nailigtas pa ang buhay ni Rodden gamit ang halamang gamot. Sinabi ni Gerda kina Alan at Nersha na dadalhin niya ang bahagi ni Rodden sa karne kinabukasan, at hiniling sa kanila na manatiling malakas. Kinabukasan, nagising si Alan at nadatnan ang kanyang ina na nag-aalaga sa kanyang ama. Sinabi niya rito na siya ang papalit sa trabaho mula sa kanya, ngunit sinabi nito sa kanya na maayos lang siya. Sa sandaling iyon, nagising si Rodden na parang baliw, iniisip pa rin na nasa kalagitnaan siya ng pangangaso. Gamaan ang loob ng kanyang pamilya nang makitang bumalik na siya sa kanyang katinoan, at habang mayroon silang emosyonal na sandali, napagtanto ni Alan na hindi niya ginagamit ang kanyang oras hanggang ngayon. Nakatuon lamang siya sa pagpapalakas, ngunit walang layunin sa likod nito. Nauunawaan na niya ngayon na ang mundong ito ay hindi isang laro para sa mga taong naninirahan dito, kasama na ang kanyang pamilya. Ang mga taong naninirahan sa mundong ito ay totoo, at ang kanyang pamilya ay kasing totoo nila. Napagdesisyonan ni Alan na kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang kapangyarihan para mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya, lalo na't hindi makakagalaw ang kanyang ama sa loob ng ilang panahon. Dumating doon si Gerda dala ang bahagi ni Rodden mula sa pangangaso, at natuwa siyang makita itong muli. Sinabihan ni Gerda si Rodden na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay at mag-focus na lamang sa paggaling, dahil ang iba pang mga taga-nayon ang magbabayad para sa kanyang pamilya ngayong taglamig. Biglang nagsalita si Alan, at humingi ng pahintulot sa kanyang ama na simulan ang kanyang mga trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang magtrabaho ng araw ding iyon, nagsimula sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig mula sa isang balon, at pagkatapos ay nagbubuhat ng mabibigat na balde na kahit ang isang matanda ay mahihirapan. Nagulat ang lahat nang makita kung paano tila naiiba ang pagkakagawa ni Alan, ngunit nagpasya na lamang siyang huwag ng mag-alala. Nagamit na niya ang kanyang pisikal na lakas sa pamamagitan ng kanyang pagtawag, dahil iyon ang magbibigay daan sa kanya na lubos na makatulong sa kanyang pamilya. At hindi siya nag-aalala tungkol sa atensyon na matatanggap niya, dahil mayroon na silang panlabas na mundo. Pagkatapos maghatid ng tubig sa kanyang bahay, pumunta siya sa mga bukid upang matuto kung paano mag-ani ng patatas mula kay Gerda. Sinabihan siya ni Gerda na gamitin ang dalawang kamay niya para bunutin ang mga patatas,
ngunit nagsimulang magunat si Alan sa pamamagitan ng pagbunot ng isang buong bangkos gamit lamang ang isang kamay. Inaangkin niya na nakukuha niya ang lakas na ito mula sa kanyang tatay, at nagtatrabaho ng husto sa bukid, inaani ang lahat ng patatas sa isang araw. Maya-maya, tinitigan niya ang mga inaning patatas, iniisip kung gaano kawalang katarungan na ang Baron ay makakakuha ng higit sa kalahati ng mga patatas na tinatanim ng mga alipin. Pagkatapos noon, narinig niya ang ilang mga bisita na dumarating sa kanilang bahay, at ito pala ang pinuno ng nayon, pati na rin ang hanggal na siyang sanhi ng pinsala ni Rodden. Nagdala ang pinuno ng ilang prutas bilang regalo, at humingi ng tawad ang lalaki sa pag-abala sa mga bagay na humantong sa pagkasugat ni Rodden. Habang si Rodden ay tumugon ng may kabutihan at sinabihan ang lalaki na maging mas maingat kung gusto niyang magpatuloy sa pangangaso, hindi talaga handang patawarin ni Durja ang hanggal ng ganoon kadali. Kinukumbinsi niya ito na ang lahat ay may pamilyang babalikan, anuman ang kanilang sosyal na pakikisalamuha. Ang iba pang mga alipin ay pumupunta roon para kumustahin si Rodden, at doon ay nawala ang kanyang galit nang makita ang kanilang kakaibang mga kalokohan. Kinabukasan, mag-isang nagtungo si Alan sa isang parang na may ligaw na damuhan, at lumikha ng malawak na lugar para sa kanyang henyong plano upang matulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang taglamig. Tinawag niya ang mga Polacos sa kanyang inventaryo, at pinrotektahan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang lahat ng Polaka ay tumatalon sa kanya bago lumapag sa lupa. Sunod, naglagay si Alan ng ilang mga bitag sa antas noob, at sinabihan ng mga Polaka na gamitin ang kanilang kasanayan sa pagudyok, umaasang makakaakit ito ng ilang mga ligaw na ibon na maaari niyang hulihin at iuwi. Gayunpaman, nang walang dumating kahit na pagkatapos ng kaunting paghihintay, nagpasya siyang tumigil na. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang ibon na papalapit sa kanila at naghanda upang hulihin ito. Ngunit napagtanto niya na hindi ito isang ordinaryong ibon, kundi ang B-rank na halimaw na tinatawag na Alba Heron. Sinira ng halimaw ang mga bitag ng hindi man lang nag-iisip, at pagkatapos ay tinalo ang mga Polaka isa-isa. Napagtanto ni Alan na hindi siya kalaban ng isang B-rank na halimaw, at nagsimulang tumakas. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang status window sa harap niya, at naisip niya na pagkatapos mapalakas ang kanyang pisikal na stats sa limitasyon, dapat ay kaya niyang talunin ang halimaw na ito. Kaya nagpasya siyang lumaban at agad na binato ang ulo ng halimaw, bago sumugod at tinamaan ito gamit ang kanyang espada. Gumanti ang halimaw, ngunit tinawag ni Alan ang isang grupo ng mga aso na kumagat sa halimaw at pinanatili itong nakikipaglaban. Gayunpaman, hindi rin ito nagtagal dahil mabilis silang natalo ng halimaw na ibon at bumalik si Alan upang lumaban gamit ang kanyang espada. Tinamaan siyang muli ng halimaw, at mas marami siyang natamong pinsala sa pagkakataong ito dahil nawalan siya ng maraming buff matapos matalo ang kanyang mga summon. Pakiramdam niya ay masyadong mahina siya para tumayo, at pagkatapos ay inatake siyang muli ng halimaw na ibon. Kahit papaano ay hinaranggan ni Alan ang atake nito gamit ang kanyang espada, ngunit pakiramdam niya ay maaaring tapos na ang laro para sa kanya.